Hi guys! For today's video ay arte-arte muna tayo. Sabi ko kay Daddy, aalis ako, mag-grocery lang ako. Tapos nadaanan ko nga itong pinagawan ko ng kuko last month. Parang feel ko yung color red kasi parang girly talaga. And then yung may shining, shimmering. Char! Grabe, hindi ko alam, nakaka-addict pala yung ganito. 5 years na kasi ako dito sa Australia. Alam nyo ba, ngayon lang ako nagpagawa ng aking kuko. Last month lang nung nag-birthday ako. Tapos nung nakita ko na siyang pumapangit na, sabi ko, magpagawa nga ako ulit. O diba nakaka-addict pala? Itong pinapagawa ko ngayon sa kuko ko, tinatawag nila ditong SNS. Ang kagandahan naman sa ganito at ang pagkakaiba sa nail polish lang, hindi agad ito natatanggal. Siguro it will take like 3 weeks o kaya 1 month. Sa akin kasi pinatagal ko siya ng 1 month bago ko palitan ulit. Actually for me, mas gusto ko yung SNS, lalong-lalo na lagi akong nasa kusina, lagi akong nagluluto. Hindi kasi natatanggal or nagfi-fade ang kulay nito gaya ng nail polish lang. Pero kinakailangan mo itong palitan kahit na once a month lang kasi nga umaakyat yung kulay nito. Kasi nga tumutubo yung kuko natin, diba? Hindi ko akalain na magagawa ko tong pagpapagawa ng kuko dito. Kasi dati sabi ko, grabe ang mahal-mahal naman magpa-pedicure dito. Ang mahal-mahal ng manicure, ganun-ganun pa ako dati. Kasi dati naiisip ko sa Pilipinas, meron ka lang 200 pesos, 300 pesos. Maganda na yung kamay mo, tsaka paa mo. Dito kasi medyo may kamahalan lang. I'm not sure kung pare-pareho yung mga presyo dito, no, sa Australia. Pero dito kasi sa pinapagawan ko, itong SNS, it cost me $50. So, siguro okay na yan, no? Kahit once a month lang. Kasi minsan, diba, kailangan din natin i-treat yung sarili natin. Lalong-lalo na, sub-sub tayo sa trabaho. And then, pinagtatrabahuan naman natin yung ginagastos natin sa sarili natin. So, why not, diba? Anyway, guys, ito na nga yung finished product ng aking maarte na nails today. Char. Mabibigla yan mamaya si Daddy kasi ang tagal-tagal ko. Sabi ko kasi sa kanya, mag-grocery lang ako. Hindi niya alam na dumaan pa pala ako sa salon. At nung matapos nga ako dito sa salon sa pagpapagawa ng aking maarte na kuko, ay dumaan na rin ako dito sa grocery kasi nga mag-grocery talaga ako dapat. Kumuha lang naman ako ng mga kakailanganin namin kasi nga si Daddy, babalik na siya ng trabaho. Gusto ko lang yung may stock kami ng mga bata habang wala siya. Pero anytime naman makapag-grocery ako. Pero wala lang, trip ko lang mag-grocery today kasi paalis na nga siya. And then magba-barbecue kasi kami at the backyard for dinner. Kaya kailangan ko rin kumuha ng mga kakailanganin namin sa pagba-barbecue. Anyways, pag uwi ko nga ng bahay, una ko munang pinuntahan itong mga succulents ko. Matagal ko na kasing hindi sila nabinyagan. Dahil nga naging busy ako sa trabaho in few days. Kapag ang daddy kasi namin nandito sa bahay, ako naman yung nakatoka na magtrabaho. Tapos kapag siya bumalik sa trabaho niya, ako naman yung nakatoka sa mga bata. And then after watering my plants at medyo hapon na nga, nag-prepare na ako nitong mga barbecue namin. Ito lang yung dinner namin tonight. Sausages, lamb chops, chicken skewers. And then kapag kami nagba-barbecue, hindi talaga dapat mawala yung mushroom na malalaki. Nilalagyan namin ng minced garlic on top at saka butter. Ang sarap niya. I-try nyo. At nung ma-ready na nga ni Daddy itong charcoal, ay nag-umpisa na rin ako sa pagba-barbecue habang naglalaro yung mga bata sa backyard. Ganito yung ginagawa namin, lalong-lalo na kung maganda yung araw, yung sunny talaga, kasi ang ganda lang mag-relax sa backyard. Minsan naman kung hindi barbecue, nagro-roast kami. Pero syempre, dahil nanay ako pa rin usually yung nakatoka sa pagluluto. Kahit sa pagba-barbecue pa yan. Pero okay naman sa akin yon, walang problema. Ang importante, nagba-barbecue yung kanang kamay. Tapos, ang kaliwang kamay ay may hawak naman na baso. Ganun. Shot puno. Anyways, guys, nung maluto na nga itong aking mga barbecue, ay ready na ito. Dahil ayaw ko namang ma-overcook itong lamb chops. Kasi yung lamb chops, kapag na-overcook siya, hindi na masarap. Kaya, bantay to the max talaga sa barbecue ang mudra. And then, ito na, naka-ready na ang lahat. Pagkatapos niyan ay naghain na rin ako dahil magdi-dinner na kami at the backyard. Actually, gustong-gusto ko yung setup na to, yung nagdi-dinner kami at the backyard. I don't know why, nakaka-relax lang. Siguro, dahil sa fresh air na rin. Siguro maraming nagtataka sa inyo, no, na maliwanag pa nagdi-dinner na kami. Daylight saving kasi dito ngayon sa Australia. So, 9 o'clock ng gabi, maliwanag pa. Anyway guys, dito na yun nagtatapos ang aking mini vlog for today. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!